Marshall Pick, Kabanata 5805. Pagpaparami ng projection. Nang marinig ang mga salita ng Blood Crow, ang veteranong pinuno ng 8th grade ay nataranta. Hindi ba't sinabi mo na pagkatapos ng ika-9 na ebolusyon, magkakaroon ng ilang oras? Umiling si Blood Crow. Ganito ang huling pagkakataon, pero iba ang pagkakataong ito. Marahil ay hindi ito magiging pareho sa bawat oras. Isang beses lang siya nakilahok sa paglitaw ng Universe Furnace, kaya paano niya nalaman ang tamang pattern? Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, malapit nang magsara ang Universe Furnace. Sa oras na iyon, lahat ng mga tagalabas ay itataboy sa mundong ito at ibabalik sa kanilang orihinal na lokasyon. Sa oras na iyon, isa pang mahusay na labanan ang malapit nang magsimula, at sa pagkakataong ito, ang human race ay matagal nang naghanda upang maging sanhi ng malaking pagkatalo ang Black Ink Clan. Pagkatapos ng huling mahusay na labanan, ang grupo ng 6 ay natapos ng magpagaling at nag-set up ng isang battle formation. Sa panahong ito, nakakuha din sila ng ilang benepisyo at nakatagpo ng ilang tumatakas na mga master ng Black Ink Clan. Sa una, naisip niya na may ilang oras pa bago magsara ang Universe Furnace at magagawa niyang gumawa ng kaunting pag-unlad, ngunit sa sandaling ito, nagpa siya siyang huwag isipin ang tungkol dito. Ang 6 na 8th grade masters ay nagmula sa iba't ibang pasukan ng Universe Furnace. Kapag naisara na ang Universe Furnace, kailangan nilang bumalik sa iba't ibang lugar. Kaagad, bawat isa sa kanila ay kinuyam ang kanilang mga kamao at binati ang isa't isa bago huminahon at ibinalik ang kanilang lakas. Hindi lang iyon, ngunit sa sandaling ito, ang lahat ng mga masters ng human race na aktibo pa rin ay tila may napansin, lahat sila ay nagbigay pansin. Sa paghahambing, ang mga master ng Black Ink Clan na medyo may kaalaman ay medyo hindi mapakali. Bagamat alam nilang darating ang araw na ito, kapag nangyari ito, natuklasan nilang hindi sila naging handa. Ang balitang natanggap nila mula sa human race Black Ink Disciple ay nagdulot sa kanila ng matinding pag-aalala. Hindi nila alam kung anong uri ng kakilakilabot na sitwasyon ang kanilang haharapin pagkatapos magsara ang Universe Furnace. Sa huli, kailangan nilang bumalik sa Great Territory Battlefield. Matapos magsara ang Universe Furnace, mabuhay man sila o mamatay ay depende lahat sa lakas ng Black Ink Clan sa labas. Marami sa mga master ng Black Ink Clan ang hindi nakakaalam nito. Habang lumalakas ang undercurrent, ginamit ni Yang Kai ang Space-Time River para protektahan ang kanyang sarili at sinundan ang Agos, hindi alam kung saan siya pupunta o kung makabuluhan ba ang kanyang mga aksyon, ngunit ngayong umabot na sa puntong ito ang mga bagay, masusundan lang niya ang daloy. Ang batis na ito ay napuno ng napakayaman at dalisay na kapangyarihan ng Myriad Great Dao, na namumuo sa isang tributary ng tubig ng ilog na umaagos palabas. Hindi napigilan ni Yang Kai na mahulog sa malalim na pag-iisip. Dahil sa sarili niyang mga aksyon, isang kakaibang pagbabago ang naganap sa Universe Furnace, na naging dahilan upang ang buong Universe Furnace na mundo ay agad na napuno ng malagagamba na mga tributaryo. Ang dahilan kung bakit siya nakapasok sa lugar na ito ay dahil ginamit niya ang kanyang sariling pangunawa sa Great Dao upang pasiglahin ang Myriad Great Dao at ibahin ang mga ito sa Primal Chaos. Kung ang tributary ay isang selyadong pinto, kung gayon ang kanyang paraan ay buksan ang pintong ito, na nagpapahintulot sa kanya na makapasok sa tributary na ito. Kahit na nakita ng iba ang tributary na ito, nang walang kaukulang paraan, makakalimutan nila ang pagpasok. Bagamat ginamit niya ang pagkakataong ito para makatakas sa pagtugis sa Chaos Spirit King, hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari, kaya't nakatuon lamang siya sa pagdama ng mga pagbabago sa kanyang paligid. Ang daloy ng kapangyarihan ng Great Dao ay napakabilis, at pagdating sa tributary, parang ang tubig ng ilog ay humihinga ng marahas, ang pagiging nasa isang tributary, oras man o espasyo, ang lahat ay naging lubhang magulo. Bagamat ang paligid ay puno ng napakayamang kapangyarihan ng Great Dao, ang paningin ng isang tao ay puno ng kakaiba at hindi pangkaraniwang mga linya. Biglang naunawaan ni Yang Kai na malapit nang magsara ang Universe Furnace. Ang impormasyong natanggap niya mula sa Blood Crow ay na pagkatapos ng 9th Great Dao Evolution, ang Universe Furnace ay magsasara pagkaraan ng ilang panahon, ngunit sa pagkakataong ito ay tila mabilis itong magsara, marahil ay dahil sa kanya. Sa sandaling ito, hindi mapakali si Yang Kai na isipin ang mga bagay na ito. Ang gusto lang niyang malaman ay kung saan siya haantong kung hahayaan niyang gumala ng ganito. Marahil ang pagtatapos ng tributary na ito ay magpapahintulot sa kanya na matuklasan ang ilang hindi kilalang misteryo. Lalong naging magulo ang oras at espasyo, at nahirapan si Yang Kai na kalkulahin kung gaano na siya katagal sa batis na ito. Sa isang tiyak na sandali, ang space-time river sa paligid niya ay tila nagkaroon ng malaking epekto,
na naging sanhi ng panginginig at pagkasira ng kanyang katawan, ang malaking impact na naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang chi at dugo. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Sa kanyang kasalukuyang cultivation, ang ganoong epekto ay hindi bababa sa isang Royal Lord na umaatake sa kanya ng buong lakas. Nang maramdaman ang pinagmulan ng impact, si Yang Kai ay likas na inabot at kinuha ang isang bagay. Ito ay isang napakaliit na bagay. Binuksan ang kanyang palad, tinitigan ito ni Yang Kai na may kakaibang ekspresyon. Isa itong butil ng buhangin. At saka, nakita na niya ang bagay na ito dati. Sa ilalim ng Endless River, sa itaas ng ilog, hindi mabilang na mga batis ng buhangin ang natipon. Ang mga ito ay hindi mga buhangin sa ilog, ngunit sa halip ay isang uri ng embryonic universe world. Gayunpaman, dahil sa napakalaking pressure at mayamang kapangyarihan ng Great Dao mula sa Endless River, itong universe world na nasa embryonic form lamang at mukhang isang buhangin ng ilog. Ang ganitong bagay ay talagang lumitaw sa tributary na ito. Ang Endless River na dumadaloy sa buong mundo ng Universe Furnace ay ang pangunahing kalsada ng ilog, at lahat ng mga tributaries ay bahagi nito. Ngayong lumitaw na ang buhangin na dapat ay umiral sa kailaliman ng pangunahing kalsada sa ilog, hindi ba't nangangahulugan iyon na may isang bagay sa loob ng pangunahing kalsada ng ilog ay sapilitang pinalabas? Napagtanto ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Ang tributary na kinaroroonan niya ay malamang na hindi kasing ligtas gaya ng naisip niya. Malinaw niyang naalala na sa loob ng Endless River, mayroong isang malaking bilang ng celestial phenomenon. Ang mga celestial phenomenon na ito ay mukhang maliit at katangi-tangi sa Endless River, ngunit sa katotohanan, mayroong lahat ng uri ng mga ito. Ang tumama sa kanya kanina ay butil ng buhangin lang. Kung ito ay isang celestial phenomenon, agad na nakaramdam ng pananakit ng ulo si Yang Kai. Kahit na siya ay nasa isang krisis, siya ay labis na nasa sabik. Ang pag-iral sa pangunahing channel ng ilog ay itinulak palabas at dumaloy sa tributary, na nagpapahiwatig na ang kaguluhan ng Great Dao ay tumagos sa buong Universe Furnace at maging ang Endless River ay hindi nakaiwas dito. Hindi niya maiwasang umasa sa kahangahangang pagtuklas na makikita niya sa dulo ng tributary na ito. Napagtanto na ang kapaligirang kinaroroonan niya ay hindi masyadong ligtas, naging mas maingat si Yang Kai habang iniskan niya ang kanyang paligid, baka mahuli siya sa kakaibang celestial phenomenon. Sa kabutihang palad, hindi nangyari ang ganoong bagay, at mayroon talagang medyo buhangin na sumugod sa kanya. Si Yang Kai, na handa na para dito, ay madaling nalutas ito. Habang sinusundan ni Yang Kai ang tributary sa hindi kilalang hinaharap, ang mundo ng Universe Furnace ay marahas na yumanig at nagsara, ang mga figure ng mga nakaligtas na naglalaho sa ilalim ng napakalaking puwersang salungat ay makikita sa labas. Ang Asher Sun Territory ay ang frontline battlefield kung saan nakipaglaban ang human race laban sa Black Ink Clan. Sa nakalipas na libu-libong taon, hindi mabilang na mga master ang namatay, ang ilan ay mula sa human race at ang ilan ay mula sa Black Ink Clan. Sa bawat sulok ng kawalan na ito, dumaloy ang dugo at bumagsak ang mga buhay. Gayunpaman, kahit na may mga labanan sa Great Territory Battlefield sa loob ng libu-libong taon, ito ay nasa ilalim pa rin ng kontrol. Gayunpaman, ilang dekada na ang nakalipas, nang biglang lumitaw ang Universe Furnace, sumiklab ang isang tunay na digmaan. Ang tindi ng labanang iyon ay hindi pa naganap sa loob ng libu-libong taon. Sa labanang iyon, ang mga master ng Black Ink Clan ay nagsama-sama, at mayroong ilang pseudo-royal lords, habang ang mga master ng 9th grade ng human race ay personal na lumaban. Sa labanang iyon, ang magkabilang panig ay dumanas ng mabibigat na casualty, ngunit pagkatapos ng malaking bilang ng Black Ink Clan at human race masters ay pumasok sa Universe Furnace, ang sitwasyon ay unti-unting naging matatag. Mahigit sa kalahati ng pseudo-royal lords ang nakapasok, ngunit ang 9th grade ng human race ay hindi pumasok. Kung gayon, paano magiging kalaban nila ang Black Ink Clan? Sa susunod na 20 taon, sa ilalim ng pamumuno ni Luo Tinghe, ang human race ay lumusot sa buong Asher Sun Territory, pinatay ang Black Ink Clan hanggang sa sila ay ganap na walang magawa. Ang kasalukuyang Asher Sun Territory ay karaniwang nasa ilalim ng kontrol ng human race. Bagamat mayroon pa ring kalat-kalat na pagtutol mula sa Black Ink Clan sa ilang lugar, hindi na sila banta at mapapawi sa madaling panahon. Nais ding tumakas ng Black Ink Clan na ito mula sa Asher Sun Territory, ngunit ang iba't ibang territory gates ay nasealed na ng human race, kaya wala na silang matatakbuhan. Noong una, inakala ng Black Ink Clan na pagkatapos maaga ng human race ang Asher Sun Territory, maglulunsad sila ng napakalaking counterattack. Dahil dito, ang hukbo ng Black Ink Clan ay kumalat na sa kalapit na Great Territory, naghahanda para sa labanan.
Gayunpaman, sa sorpresa ng Black Ink Clan, hindi sila hinabol ng Human Race Army mula sa Azure Sun Territory, at maging ang 9th grade na si Luo Tinghe ay walang intensyon na umalis sa Azure Sun Territory. Nakabantay lang siya, hindi alam ang ginagawa niya. Hindi mahulaan ang intensyon ng kalaban, medyo nabahala ang panig ng Black Ink Clan. Hindi lang ganito ang Azure Sun Territory, ngunit ang karamihan sa iba pang Great Territory battlefields ay ganito rin. Sa Wolffang Territory, pinangunahan ni Wei Junyang ang hukbo ng human race upang walisin ang Great Territory battlefield na ito at nanatiling hindi gumagalaw. Nang makarating ang balita sa Northern Pass, si Moyo, na nagbabantay dito, ay nakaramdam ng pagkabalisa at pagkalito, iniisip kung ano ang pinagkakaabalahan ng dalawang master ng 9th grade human race na ito. Medyo na-miss niya si Mo Naye. Kung narito siya, maaaring makakita siya ng ilang mga pahiwatig, ngunit sa kasamaang palad, dahil pumasok si Mo Naye sa mundo ng Universe Furnace, wala na siyang available na mga subordinate sa ilalim niya. Maliban sa Great Territory Battlefield na mayroong dalawang master ng 9th grade, kung saan naayos na ang labanan, ang natitirang bahagi ng Great Territory Battlefield ay nakikipaglaban pa rin. Ang Human Race at Black Ink Clan ay patuloy na bumubuhos sa kanilang puwersa, at malalaki at maliliit na labanan ay sumiklab halos bawat ilang araw. Malaki ang pagkatalo ng Black Ink Clan, at hindi rin maliit ang pagkatalo ng Human Race. Sa maraming piraso ng impormasyon, mayroong isa na labis na ikinababahala ni Moyo. Kahit sa ang Great Territory Battlefield iyon, ang Human Race ay tila may malaking pakialam sa espasyo na dating may projection ng Universe Furnace. Kahit na mayroon silang kalamangan, ayusin lamang nila ang kanilang mga puwersa sa lokasyon ng projection space, mahigpit na binabantayan ito at pinipigilan ang Black Ink Clan mula sa paglapit. Ano ang napaka-espesyal sa lokasyon ng projection space na ito? Ang tugon ng Human Race ay nagbigay ng masamang pakiramdam kay Moyo. Kung ang sitwasyon ay talagang tulad ng nahulaan niya, malamang na ang lahat ng mga master ng Black Ink Clan na pumasok sa Universe Furnace sa pagkakataong ito ay malamang na mamatay. Para sa kadahilanang ito, lihim siyang nagpadala ng ilang mga utos sa lahat ng mga master ng Black Ink Clan sa iba't ibang Great Territory battlefields na bigyang pansin ang mga lokasyon kung saan lumitaw ang mga projection na ito. Nang lumitaw ang ika-9 na Great Dao Evolution ng Universe Furnace, ang mundo ng Universe Furnace ay yumanig, isang eksena na naganap ilang dosenang taon na ang nakalilipas ay muling lumitaw. Ang espasyo na binabantayan ng husto ng Human Race ay biglang naging baluktot at magulo, at hindi nagtagal, lumitaw ang imahe ng isang napakalaking pagan. Muling lumitaw ang projection ng Universe Furnace. Marshall Peak, Kabanata 5806. Bumalik. Pagkalipas ng ilang dekada, nang lumitaw muli ang projection ng Universe Furnace, ang Human Race Masters mula sa 12 o higit pang Great Territory battlefields ay naghanda na. Hindi pa banggitin ang Azure Sun Territory at Wolffang Territory na karaniwang napatahimik, maging ang Great Territory Battlefield, na medyo nasa ilalim ng pagkubkob, ang Human Race ay karaniwang nasa ilalim ng kontrol sa lugar na ito. Agad na kumalat ang balita sa Human Race Head Office, dahilan para bahagyang sumimangot si Mi Jinglan. Parang medyo maaga. Ayon sa impormasyong ibinigay ng Blood Crow, mula sa huling pagkakataon na lumitaw ang Universe Furnace hanggang sa ito ay nagsara, halos 100 taon na ang lumipas. Siyempre, ang 100 taon na ito ay ang daloy ng oras sa labas ng mundo. Kung ang isa ay talagang nasa loob ng Universe Furnace, hindi nila mararamdaman na napakaraming oras na ang lumipas, dahil sa simula pa lang, ang oras at espasyo ay tila napakalabo at magulo, na nagpapahirap upang matukoy kung gaano katagal sila nagtagal sa loob. Ngunit hindi ito mahalaga. Ang lahat ng kinakailangang pagsasaayos ay ginawa, at ang iba ay depende sa kung gaano kabisa ang mga kaayusan na ito. Ibinaba ang impormasyon sa kanyang kamay, kinuha ni Mi Jinglan ang isa pang impormasyon. Ang paglitaw ng Universe Furnace ay naging sanhi ng digmaan sa pagitan ng Human Race at ang Black Ink Clan. Ang Human Race ay hindi pa ganap na handa, ngunit ang Black Ink Clan ay tiyak na hindi pa rin handa. Ang Azure Sun Territory at ang Wolffang Territory, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang 9th grade Human Race Masters, ay karaniwang na-reclaim. Ang mga master ng Black Ink Clan na naninirahan doon ay maaaring pinatay o matagal nang tumakas. Ang iba't ibang territory gates ay mahigpit na ngayong kontrolado ng Human Race, at ang tanging magagawa na lang ay linisin ang kalat. Karamihan sa iba pang Great Territory battlefields ay inookupahan ng Human Race. Hindi banggitin ang iba pang Great Territory battlefields, tanging ang Azure Sun Territory at ang Wolffang Territory lamang ang nagbigay sa Human Race ng kabisera upang ituloy ang kanilang tagumpay, ngunit hindi nagbigay ng utos si Mi Jinglan na gawin ito.
Ang kabuuang bilang ng hukbo ng human race ay mas maliit kaysa sa Black Ink Clan, at ang bilang ng mga master ay pareho. Kung patuloy nilang hahabulin ang kalaban, baka hindi na nila maabot ang marami. Kapag ang frontline ay naunat ng napakalayo, hindi na ito magiging kapakipakinabang sa human race. Kung gusto ng human race na bawiin ang 3,000 mundo, kailangan nilang gumawa ng tuloy-tuloy na diskarte, walisin ang Great Territory isa-isa, at paalisin ang Black Ink Clan sa kanilang tinubuang bayan, kung saan sila nanirahan para sa daan-daang libo ng taon. Dahil dito, hinihintay niyang magsara ang Universe Furnace. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa lahat ng mga master ng Black Ink Clan na pumasok sa Universe Furnace ay hindi na mag-aalala ang human race. Kung hindi, kung ang isang eksperto ay ipinadala sa mga linya sa harap at kung ang isang Black Ink Clan master ay magudyok ng gulo, ito ay magiging medyo magulo. Sa sandaling ito, dumating na ang oras. Ang kailangan niyang isaalang-alang ngayon ay kung paano magpapatuloy ang human race pagkatapos mabawi ang higit sa 100 ng Great Territory battlefields. Nang lumitaw ang higanting Universe Furnace Phantom, bukod sa Asher Sun Territory at Wolffang Territory, agad na kumilos ang Black Ink Clan Masters mula sa iba pang Great Territory battlefields. Matagal nang iniutos ni Moyu na kung may anumang mga abnormalidad sa espasyong ito kung saan lumitaw ang projection ng Universe Furnace, ang hukbo ng Black Ink Clan ay agad na magpapatuloy. Anuman ang pinaplano ng human race, hindi sila magdadalawang isip na umatake. Agad na sumiklab ang isang mahusay na labanan, at sa pagkakataong ito ay dumaan ito sa mahigit 10 Great Territory battlefields. Hindi nagtagal pagkatapos lumitaw ang projection ng Universe Furnace, maraming figure ang lumitaw sa projection space. Ito ang mga master mula sa Black Ink Clan na pumasok sa Universe Furnace. Karamihan sa mga master ng Black Ink Clan ay nasa estado pa rin ng pagkalito. Hindi lahat ng master ng Black Ink Clan ay alam kung paano umalis sa mundo ng Universe Furnace, at babalik sila sa kanilang orihinal na lokasyon, iilan lang ang nakakaalam nito. Sa gitna ng kalituhan na ito, ang malalakas na pag-atake ay nagmula sa lahat ng direksyon. Ang mga masters ng human race, na matagal nang pinaghandaan, ay agad na naglabas ng kanilang pinakamalakas na divine abilities at secret techniques. Hindi lang iyon, ngunit ang mga human race masters na lumitaw kasama ang mga master ng Black Ink Clan mula sa Universe Furnace World ay mabilis ding bumuo ng sarili nilang battle formations upang labanan ang mga aftershocks ng kanilang mga pag-atake habang naghihintay ng pagkakataon na patayin ang malalakas na kaaway sa kanilang paligid. Sunod-sunod na makapangyarihang aura ang Nullipol. Sa sandaling ito, ang Territory Lords ay dumanas ng mabibigat na casualty, at maging ang Pseudo-Royal Lords ay nahirapang protektahan ang kanilang sarili mula sa bagyong ito ng mga pag-atake. Sa Asher Sun Territory, sumugod na ang payat na figure ni Luo Tinghe, na para bang hindi siya mapigilan. Kahit anong Territory Lord na target niya ay hindi makakaligtas ng higit sa 3 paghinga. Sa Wolffang Territory, si Wei Junyang ay nakasuot ng gintong baluti at may hawak na mahabang sibat, pumapatay hanggang sa damaloy ang dugo na parang mga ilog. Ang lugar kung saan nakatalaga ang 2 9th Grade Master ay karaniwang isang panig na pagpatay. Isang Pseudo-Royal Lord Master lang ang makakatagal saglit. Siyempre, kung may magagandang pagkakataon, natural na may masamang panahon. Ang Mysterious Nether Territory Battlefield ay dating isang Great Territory Battlefield na personal na pinangasiwaan ni Yang Kai, kaya binigyan ito ng malaking kahalagahan ng Black Ink Clan. Sa nakalipas na ilang dekada, ang Mysterious Nether Territory Battlefield ay naging lubhang tense. Kung hindi dahil sa tulong ng mga Divine Spirit, natalo na ang panig na ito. Kahit na sa tulong ng mga Divine Spirit, mahirap para sa Mysterious Nether Army na palawakin ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Ang pangunahing dahilan ay ang kaaway ay may malaking bilang ng Pseudo-Royal Lords. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng isang serye ng malalaki at maliliit na labanan, ang Mysterious Nether Army ay nagtagumpay na matatag na kontrolin ang espasyo gamit ang projection ng Universe Furnace. Sa pagkakataong ito, nang lumitaw muli ang projection ng Universe Furnace, ang hukbo ng Black Ink Clan ay sumugod, na naging dahilan upang mahirapan ang Mysterious Nether Army na lumaban. Hindi dahil hindi kayang lumaban ang Mysterious Nether Army, bagkus ay kay Yang Kai ito. Sa pangalan, si Yang Kai ay Army Commander pa rin ng Mysterious Nether Army. Ang buong Mysterious Nether Army ay pangalawa sa mga tuntunin ng lakas at moral ng militar. Ang pangunahing dahilan nito ay dahil ang Mysterious Nether Army ay nagtalaga ng malaking bilang ng mga masters upang bantayan ang espasyo sa paligid ng projection ng Universe Furnace, na naging dahilan upang ang mga puwersa sa iba pang mga lugar ng hukbo ay bahagyang hangina, na nagpapahintulot sa Black Ink Clan na kumuha ng bentahe nito.
Nang sumiklab ang mahusay na labanan, pinanatili ng Mysterious Nether Army ang prinsipyo ng pagliit ng mga pagtatalo at pakikipaglaban habang umaatres. Ang tugon na ito ay ibinalik sa Black Ink Clan, na naging sanhi ng hindi nila pagkakaunawaan na ang Mysterious Nether Army ay hindi makatiis ng isang suntok, na naging sanhi ng pagtaas ng momentum ng Black Ink Clan. Sa gitna ng paghila na ito, maraming figure ang lumitaw sa projection ng Universe Furnace. Kaagad pagkatapos, tulad ng sa ibang Great Territory Battlefield, ang Human Race Masters na matagal nang inihanda ay inilabas ang kanilang divine abilities at secret techniques para atakihin ang mga master ng Black Ink Clan na biglang lumitaw. Isang malakas na aura ang biglang lumitaw, yumanig sa langit at lupa, at umalangaw ang isang galit na galit sa buong Mysterious Nether Territory. Narito na si Uyang Lai, mga munting bastos mula sa Black Ink Clan, mabilis na dumating at tanggapin ang iyong kamatayan. Ilang dekada na ang nakalipas, pumasok si Uyang Lai sa Universe Furnace sa pamamagitan ng pasukan ng Mysterious Nether Territory. 9th Grade. Sa likod ng hukbo ng Black Ink Clan, biglang nagbago ang mukha ng Pseudo-Royal Lord at nanginig ang buong katawan niya. Nang mapansin niyang umabot na sa 9th grade ang aura ni Uyang Lai, alam niyang nasa malaking problema ang Mysterious Nether Territory. Kung ikukumpara sa gulat ng mga master ng Black Ink Clan, tumataas ang moral ng human race. Bago makontrol ni Yang Kai ang Mysterious Nether Army, pinatay ni Uyang Lai ang lahat sa Mysterious Nether Territory, kaya medyo sikat ang kanyang pangalan sa Mysterious Nether Army. Sa sandaling ito, nang marinig siyang ipahayag ang kanyang pangalan at maramdaman ang kahangahangang lakas ng kanyang 9th grade cultivation, maraming matatandang master ng 8th grade ang parehong naiinggit at nasisiyahan. Si Uyang Lai ay sumulong sa 9th grade. Dapat ay nakakuha siya ng sarili niyang pagkakataon sa Universe Furnace at nakakuha ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill. Ngayong biglang lumitaw ang 9th grade, tiyak na ito ay isang mapagpasyang kadahilanan sa labanan. Mula nang simulan ni Yang Kai ang pagbuo ng kanyang human race body at pumunta sa pag-iisa upang linangin, ang Mysterious Nether Army ay kulang sa backbone. Sa kabutihang palad, ang digmaan ay hindi masyadong matindi nitong mga nakaraang taon, kaya hindi mahalaga kung wala si Yang Kai. Ngayong bumalik na si Uyang Lai, walang alinlang ang nag-iiniksyon nito ng bagong sigla sa buong Mysterious Nether Army. Ang kanilang moral ay tumaas habang sila ay tumangay sa Great Territory. Sa kabilang panig ng Great Territory Battlefield, isang Pseudo-Royal Lord ang umungal. Mag-ingat kay Xiang Shan, nakalusot na siya sa 9th grade. Sa tapat niya, si Xiang Shan ay may sariwang dugo sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago habang nagpadala siya ng suntok sa Pseudo-Royal Lord na malubhang nasugatan niya, malamig na ngumuso. Masyado kang nagsasalita. Sa isang suntok, napilitan ng Pseudo-Royal Lord na umubo ng dugo. Makalipas ang ilang dosenang hininga, sa ilalim ng malalakas na pag-atake ni Xiang Shan, biglang nawala ang aura nitong Pseudo-Royal Lord na lumalaban sa kanya. Ito ang unang Pseudo-Royal Lord na bumagsak sa Great Territory na ito, ngunit tiyak na hindi ito ang huli. Sa lakas ni Xiang Shan, posible pa rin para sa kanya na pumatay ng isang Pseudo-Royal Lord, ngunit kung hindi niya nahuhuli ang kanyang kalaban, hindi siya makakakilos ng ganoon kabilis. Medyo miserable din ang Pseudo-Royal Lord na ito. Pinamunuan niya ang kanyang mga tropa at sumugod, agad na nakita si Xiang Shan na kalalabas lang. Maraming taon na ang nakalipas, nag-away sila sa isa't isa at alam kung gaano kalakas si Xiang Shan. Gayunpaman, noong panahong iyon, ang Pseudo-Royal Lord na ito ay isa lamang innate territory lord. Ngayong isa na siyang si Pseudo-Royal Lord, nagkaroon siya kaagad ng intensyon na patayin si Xiang Shan. Gayunpaman, sa sandaling makipag-ugnayan sila, natigilan siya kay Xiang Shan. Siya nga ay naging Pseudo-Royal Lord, ngunit si Xiang Shan ay sumulong din sa 9th grade. Bukod dito, si Xiang Shan, isang 9th grade, ay hindi nag-atubili, at pinilit niyang makipagpalitan ng mga pinsala at sinaktan siya ng malakas. Sa una, siya ay nahuli, ngunit ngayon na si Xiang Shan ay inilalagay ang kanyang buhay sa linya, na may agwat sa pagitan ng kanilang mga lakas, paano ang Pseudo-Royal Lord na ito ay magiging kanyang kalaban. Matapos patayin ang Pseudo-Royal Lord na ito, hindi tumigil si Xiang Shan at sa halip ay sumugod siya patungo sa pangalawang Pseudo-Royal Lord. Ang kaluluwa ng Pseudo-Royal Lord ay halos umalis sa kanyang katawan habang siya ay tumalikod at tumakas, walang pakialam kung ang aksyon na ito ay makakaapekto sa moral ng kanyang hukbo. Sa paglitaw ng dalawang 9th grade human race master na ito, ang kanilang pagkilos ng pagpatay sa makapangyarihang mga kaaway ay nagpatatag sa sitwasyon ng dalawang Great Territory. Nakikinita na hindi magtatagal,
Ang dalawang Great Territory na ito ay nasa ilalim ng kompletong kontrol ng human race, at ang Black Ink clan na nakatira sa kanila ay maaaring papatayin o itataboy. Bukod sa Great Territory sa ilalim ng 4 na 9th grade na ito, ang ibang Great Territory ay walang anumang halatang pakinabang o disadvantages. Kahit na may kaunting bentahe ang isang panig, hindi nito maaapektuhan ang pangkalahatang sitwasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, mabilis na nagbago ang sitwasyong ito. Nang sarado ang Universe Furnace, ang mga master ng Human Race at Black Ink Clan ay bumalik sa kanilang orihinal na lokasyon. Ang Human Race, na pinaghandaan para dito, ay inatake ang mga nagbabalik na master ng Black Ink Clan at nahuli sila, na naging sanhi ng pagkahulog ng maraming Territory Lords at maging ang Pseudo-Royal Lords. Sa panig ng Human Race, kahit saang Great Territory sila naroroon, isang malaking bilang ng mga master ng 8th grade ang nagbalik. Nang pumasok sila sa Universe Furnace, 7th grade masters lang sila. Sa loob ng Universe Furnace, mahirap hanapin ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills, pero ang mababang kalidad na Heaven Opening Pills ay madaling mahanap. Sa makatuwid, sa tulong ng mababang kalidad na Heaven Opening Pill, karamihan sa mga 7th grade master ay na-upgrade sa 8th grade. Ang mga hindi nakasulong ay sadyang mahina. Marami sa mga Territory Lords ang bumagsak, at marami sa mga 8th grade master ang nagbalik. Dahil dito, unti-unting tumagilid ang balanse ng tagumpay at pagkatalo. Martial Pick, Kabanata 5807. Bawal sa labas, tuldok. Mahigit sa 100 Great Territory battlefields ang sumabog na parang nagngangalit na apoy. Sa Spatial Territory, isang malaking bilang ng mga master ng Black Ink Clan ang nagbalik. Ang lugar na ito ay palaging nasa ilalim ng kontrol ng Black Ink Clan, kaya mahirap para sa human race na makialam, kaya walang mga ambas dito. Gayunpaman, kumpara sa lineup ng mga taong nakapasok sa Universe Furnace sa pamamagitan ng Spatial Territory na ito, ang bilang ng mga miyembro ng Black Ink Clan na bumalik ay walang alinlangan na medyo mababa. Noong nakaraan, may milyon-milyong master na pumasok sa Universe Furnace mula sa Spatial Territory na ito, at marami sa kanila ay naging Territory Lord at Pseudo-Royal Lord level master. Ngunit ngayon, mayroon lamang ilang 10,000. Anong laking kawalan? Ang pangunahing dahilan ay pagkatapos ng mahusay na labanan sa Universe Furnace, hinanap ng human race kung saan-saan ang mga master ng Black Ink Clan at pinatay ang marami sa kanilang Territory Lords. Ang mga pinalad na nakaligtas ay nagtago hanggang ngayon. Sa labas ng Northern Pass, sa isang tiyak na kawalan, lumitaw ang isang katulad na numero. Ang isa sa kanila ay walang iba kundi si Mona Ye, na hindi mahanap ni Yang Kai. Pagkatapos ng labanan, tumakas siya, at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta o kung saan siya nagtatago. Sa sandaling lumitaw siya, agad niyang pinaandar ang kanyang secret technique at ang kanyang Black Ink strength ay lumundag, na naging isang Black Ink cloud at mabilis na nakatakas. Tumawag ang ilang Territory Lord mula sa likuran niya, ngunit hindi niya sila pinansin. Matapos tumakbo ng ilang distansya, medyo natarante siya. Nasaan si Yang Kai? Wala siyang nakitang bakas sa kanya. Ayon sa impormasyong ibinigay sa kanya ni Xiaoyu, kapag nagsara ang Universe Furnace, lahat ng outsiders na pumasok dito ay babalik sa kanilang orihinal na posisyon. Sa madaling salita, babalik sila sa kanilang orihinal na posisyon. Bagamat mahusay siyang nagtatago nitong mga nakaraang araw at hindi inilantad ang kanyang kinaroroonan, palagi siyang naghahanda at nagpupuyat. Dahil si Yang Kai ay pumasok sa Universe Furnace sa parehong lugar na kasama niya, kapag ito ay sarado, gustuhin man niya o hindi, tiyak na makikilala niyang muli si Yang Kai. Naabot na ni Yang Kai ang 9th grade at ang kanyang lakas ay hindi na katulad ng dati. Bagamat naging Royal Lord din siya, nasugatan siya ng husto sa nakaraang labanan at maswerteng nakaligtas, kaya mahirap para sa kanya na makabangon. Kapag nakilala niya si Yang Kai, hindi na siya magkakaroon ng magandang wakas. Dahil dito, sa sandaling lumabas siya mula sa Universe Furnace, agad siyang tumakas, sa takot na mahulog siya sa mga kamay ni Yang Kai. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Yang Kai ay wala kahit saan. Sa halip, lumitaw ang ilan sa mga Territory Lords. Hindi maisip kung ano ang nangyayari, hindi mapakali si Mona Ye na pag-isipan ito at nagpatuloy na tumakas patungo sa direksyon ng No-Return Pass. Sa pamamagitan lamang ng pagtakas sa No-Return Pass at pagkuha ng suporta ng Royal Lord Mo Yu magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Medyo natuwa pa nga siya na hindi nagpakita si Yang Kai kasama niya. Sa labas ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction, sumiklab muli ang digmaan. Sa withdrawing Black Ink Pavilion, ginamit ng libu-libong mga sundalo ng withdrawing Black Ink Army ang kapangyarihan ng kanilang mga artifact mula sa withdrawing Black Ink Pavilion,
na tinataboy muli ang mga pag-atake ng Black Ink Clan. Gayunpaman, paminsan-minsan, ang mga master ng Black Ink Clan ay nagmamadaling lumabas at magdudulot ng kaguluhan. Buti na lang at may Fugwang pa. Ang lakas ng Divine Dragon na ito ay mas malakas pa kaysa sa isang ordinaryong 9th grade, at kasama niya ang personal na pangangasiwa sa sitwasyon at sa suporta ng withdrawing Black Ink Army, mahirap para sa Black Ink Clan na masira ang kanilang mga depensa. Gayunpaman, ayon sa feedback ni Wukong, ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay naging medyo hindi matatag. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang spirit array na nilikha ni Kang at ng iba pa maraming taon na ang nakararaan. Kahit na si Wukong ang personal na namumuno dito, mahirap ibalik ang pinakamataas na lakas nito. Ito ay totoo lalo na pagkatapos na mabuksan ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction ng 2 beses, na may malaking epekto sa mismong Grand Restriction, na nagpapahintulot sa Black Ink Clan na madaling mahanap ang mahinang punto ng Grand Restriction at patuloy na masira ang kapangyarihan nito. Ang higit na ikinabahala ni Wukong ay ang mahinang pakiramdam niya na nagbabago-bago ang aura ni Mo, ang Black Ink. Sa panahon ng ekspedisyon ng human race, ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay nakipaglaban sa human race at si Kang ay nahulog sa lugar. Ginamit ni Mo ang kanyang huling trump card para pilitin si Mo na matulog ng mahimbing, na siyang dahilan kung bakit nagawang mapanatili ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction ang kasalukuyang estado nito. Ang Grand Restriction na ito ay may kakayahang mag-seal sa isang ordinaryong Black Ink Clan o kahit na isang Royal Lord Master, ngunit tiyak na hindi nito kayang i-seal ang isang eksperto tulad ni Mo, ang Black Ink. Ang araw na ito ay ganap na nagising ay ang araw na ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay gumuho. Sinusubaybayan ni Wukong ang mga galaw ni Mo sa nakalipas na ilang taon, walang mga abnormalidad sa nakaraan, ngunit kamakailan lang, ang steady na aura ni Mo ay nagsimulang magbago, na walang alinlangan na isang masamang senyales. Nagawa ng human race ang pagsalakay ng hukbo ng Black Ink Clan at nalubanan ang Royal Lord, ngunit sa ngayon ay wala silang paraan para pigilan ang isang sinaunang Supreme Master tulad ni Mo. Nang lumitaw muli ang projection ng Universe Furnace, isang malaking labanan ang sumiklab sa labas ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Ang dalawang Royal Lord Masters ng Black Ink Clan ay hindi nag-atubili na tiisin ang pressure ng Grand Restriction at pinilit silang lumabas sa puwang na binuksan ni Wukong sa mga nakaraang taon. Agad na sumugod si Fugwang at nilabanan ang isa laban sa dalawa, hindi nahuhuli. Gayunpaman, sa ilalim ng panunupil ni Fugwang, mas marami pang innate territory lord ang sinamantala ang sitwasyon para salakayin ang withdrawing Black Ink Army. Sa isang panahon, ang labanan ay naging lubhang matindi. Tila dahil si Mo ay nagpapakita ng mga palatandaan ng paggising, ang Black Ink Clan sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay naging mas aktibo. Sa nakalipas na ilang taon, naging mas madalas ang kanilang mga galaw, kaya't ang withdrawing Black Ink Army ay walang pagpipilian kundi ang lumaban ng isa-isa. Pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, ang bawat cultivator ng human race ay napagod, ngunit wala sa kanila ang nagkaroon ng oras upang magpahinga. Sa panahon ng labanan, maraming makapangyarihang figure ang lumitaw sa projection space ng Universe Furnace. Noong nakaraan, nang lumitaw ang Universe Furnace, inayos ng withdrawing Black Ink Army ang 58th grade cultivator na makapasok, ngunit ngayon ay wala pang 40 ang nakabalik. Ang mga panganib ng labanan sa loob ng Universe Furnace ay hindi bababa sa kung ano ang nangyayari dito. Ang Black Ink Clan ay dumanas ng malaking pagkatalo, ngunit ang human race ay dumanas din ng malaking pagkatalo. Ang 8th grade cultivator lamang mula sa withdrawing Black Ink Army ay nawalan ng higit sa 20%. Ang pagbabalik ng 48th grade masters ay walang alinlangan na naging sanhi ng withdrawing Black Ink Army upang makahinga ng maluwag. Nang maramdaman nila ang isa sa mga napaka-espesyal na aura na ito, ang kanilang moral ay lubos na napalakas. May nakalusot sa 9th grade. Hindi nagtagal, may nagkumpirma kung sino ang nakalusot sa 9th grade. Si Zhuwei pala. Nakapasok na si Zhuwei sa 9th grade. Nagulat si Shan Qingluo mula sa isang battleship na tumatawid sa larangan ng digmaan, naghihintay ng pagkakataon na patayin ang mga kaaway nito. Sa tabi niya, si Yu Rameng, Su Yan, at ang iba pa ay nandoon, parehong nagulat at nasisiyahan. Sa katunayan, noong nagayos ang withdrawing Black Ink Army para sa isang 8th grade na pumasok sa Universe Furnace para samantalahin ang mga pagkakataon, gusto ni Fugwang na ayusin para sa lahat ng babaeng ito na subukan at tingnan kung may makukuha sila. Siyempre, ito ay dahil kay Yang Kai at dahil din sa sariling mga pagsasaalang-alang ni Fugwang. Gayunpaman, sa huli, ibinigay nila ang pagkakataong ito kay Yang Zhou. Bagaman sila ay mga babae,
nakipaglaban sila sa kanilang paraan sa pamamagitan ng maraming malalakas na kaaway. Kahit na ang kanilang sariling mga tauhan ay gumawa ng malaking kontribusyon sa human race, hindi sila handang samantalahin ang kanyang reputasyon. Gusto ng lahat ang mga pagkakataon ng Universe Furnace, kaya kung papasok silang lahat, magiging madali para sa iba na punahin sila. Kung si Yang Zhou lang mag-isa, hindi ito magiging malaking bagay, ngunit kung isasaalang-alang ang kaligtasan ni Yang Zhou, pinayagan ding pumasok si Yang Xiao. Kung hindi, si Yang Xiao, isang Dragon Clan cultivator, ay hindi magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa Universe Furnace. Ngayong naabot na ni Yang Zhou ang 9th grade, hindi niya sila binaygo. Ang kanilang asawa ay may isang kapatid lamang, kaya't mas dapat niya itong mahalin. Nagtataka sila kung alam niya na si Zue ay sumulong sa 9th grade. Kung alam niya, siguradong matutuwa siya. Habang iniisip nila ito, isang boses ang dumaloy sa kanilang mga tainga. Si Yang Zhu iyon. Si 9th grade ay nakalusot sa 9th grade sa Universe Furnace, sister-in-laws, hindi na kailangang mag-alala. Sandaling natigilan ang mga babae bago ngumiti. Lagi niyang magagawa ito. Ngumiti si Soyan, hindi masyadong nagulat. Inakala ng lahat na ang pinakamataas na 8th grade ay ang limitasyon ni Yang Kai, kahit na ang Black Ink Clan ay nag-isip din. Gayunpaman, bilang isang taong natulog kay Yang Kai sa loob ng napakaraming taon, ang mga babaeng ito ay palaging nakadarama na si Yang Kai ay hindi magbibitiw sa kanyang kapalaran at susubukan na makapasok sa 9th grade. At ngayon, nagawa na niya. Dahil siya iyon. Ang battleship ay nagpatuloy sa pag-shuttle pabalik-balik, at sa battleship, ang mga kababaihan ay nagtutulungan ng walang putol, na inilabas ang kanilang mga secret technique at divine ability upang puwersahang magbukas ng landas ng dugo. Ang biglaang pagsulpot ng isang 9th grade human race master ay agad na nagpabago ng sitwasyon. Paminsan-minsan, papatayin ang mga master ng Black Ink Clan, ngunit sa oras na makita ng dalawang Royal Lord na nakikipaglaban kay Fu Guang na masama ang sitwasyon, huli na ang lahat para makatakas sila. Hinawakan ni Yang Zhou ang kanyang espada sa harap ng puwang at nag-alinlangan sandali bago pinahintulutan ang unang Royal Lord na magmadaling bumalik sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction bago makipagsanib puwersa kay Fu Guang para salakayin ang pangalawang Royal Lord. Pagkatapos ng matinding labanan, bumagsak ang Royal Lord. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng maraming Royal Lords na nakalusot sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ngunit sa ilalim ng personal na pangangasiwa ni Fu Guang, ang mga nakalusot ay bihirang makagawa ng anuman. Sa kabilang banda, napakahirap para kay Fu Guang na pumatay ng isang Royal Lord. Kadalasan, ang mga Royal Lord na ito ay tatakas pabalik sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction kapag nakita nilang hindi maganda ang sitwasyon. Gaano man kalakas si Fu Guang, wala siyang magawa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kasama si Yang Zhou, isang 9th grade, at ang intensyon na palayain ang isang Royal Lord, ang natitirang Royal Lord ay walang pagkakataon na mabuhay. Pagkatapos ng isang matinding laban, sa wakas ay nanalo na sila. Ang withdrawing Black Ink Army ay hindi natuwa, sa halip ay tahimik na kinokontrol ang kanilang paghinga at inihanda ang kanilang sarili para sa susunod na labanan. Kasabay nito, nakatanggap din sina Fu Guang at Yang Zhou ng ilang masamang balita. Ang balita ay nagmula kay Wukong, na nagbabantay sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Bilang reincarnation ni Shi at isang master ng 9th grade, na-control na ngayon ni Wukong ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction sa isang malaking lawak. Sa paglipas ng mga taon, ang Black Ink Clan ay patuloy na nagsisikap na masira ito, bahagyang dahil sa sariling pagsisikap ng Black Ink Clan at bahagyang dahil sinadyang kontrolin ito ni Wukong, na nagpapahintulot sa kanya na mapawi ang pressure sa loob ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Kung tutusin, hindi siya ang totoong Shi. Ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay naging aktibo sa loob ng maraming taon at ang panloob na presyon ay masyadong malaki. Kung hindi siya nakahanap ng paraan para maibsan ito, hindi niya ito makokontrol sa kasalukuyang estado niya. Sa tuwing umaatake ang Black Ink Clan, isa o dalawang Royal Lords lang ang lalabas dahil sa kanyang mga kontribusyon. Kung hindi dahil sa kanya ang kumokontrol sa Grand Restriction, ang bilang ng mga Royal Lords na lalabas ay mas marami sana. Pagkatapos ng lahat, ang withdrawing Black Ink Army ay mayroon lamang napakaraming tao, kaya kahit na sa tulong ng isang malakas na sandata tulad ng withdrawing Black Ink Pavilion, hindi nila magagawang harapin ang napakaraming master ng Black Ink Clan. Kapag ang bilang ng mga master ng Black Ink Clan ay lumampas sa limitasyon ng maaaring tiisin ng withdrawing Black Ink Army, ang withdrawing Black Ink Army ay walang alinlangan na matatalo. At ngayon, kahit na ang lakas ni Wukong ay tumataas sa araw-araw,
ang kanyang kontrol sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay unti-unting humihina, kaya sa susunod na pagkakataong sinubukan ng Black Ink Clan na lusutan ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ilang Royal Lords ang lalabas. Hindi siya sigurado kung magkakaroon ng 2, 3, o higit pa, kaya maaari lang niyang subukan ang kanyang makakaya upang mapaghandaan sina Fu Guang at Yang Zhou. Martial Pick, Kabanata 5808. Katapusan ng Langit at Lupa. Ang dalisay na kapangyarihan ng Great Dao ay dumaloy sa katawan ni Yang Kai, na naging dahilan upang hindi niya matukoy ang kanyang direksyon at masundan lamang ang daloy. Ayon sa kanyang mga haka-haka, ang pinagmulan o dulo ng Great Dao River na ito ay tiyak na may ilang mga lihim. Napakahirap lumaban sa agos. Kahit na naabot na ni Yang Kai ang 9th grade, mahirap pa rin para sa kanya na makamit ang anuman, kaya ang agos lamang ang kanyang nasusunod. Kakaibang pakiramdam, para siyang nasa tunay na ilog, dumadaloy sa hindi alam, minsan kalmado at minsan humihingal. Pagkaraan ng hindi kilalang yugto ng panahon, biglang naramdaman ni Yang Kai na ang daloy ng sanga sa paligid niya ay naging mas mabilis, tulad ng isang ilog na dumadaloy pababa sa isang dalasdis. Bukod dito, ang laki ng tributary ay biglang lumaki, na naging dahilan upang maging mas siksik ang nakapalibot na Great Dao. Bigla niyang naintindihan na ang tributary na kinaroroonan niya ay nagtipon kasama ng iba pang mga tributary. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos makaipon ng ilan pang mga sanga ay lalong bumilis ang daloy ng ilog. Habang siya ay patuloy na sumanib sa iba pang mga tributaries, ang mga tributaries ay naging mas malakas, na nagpapahintulot kay Yang Kai na gamitin ang Space-Time River upang protektahan ang kanyang sarili mula sa mga panlabas na puwersa. Sa isang punto, si Yang Kai ay biglang nakaramdam ng kawalan ng timbang, na parabang siya ay nahulog mula sa isang talon, ang mabangis na tubig ng ilog ay umiikot sa kanyang paligid. Kahit anong pilit ni Yang Kai, hindi niya mapanatili ang kanyang balanse. Nag-iba-iba ang kapangyarihan ng Great Dao at nahirapan si Yang Kai na mapanatili ang Space-Time River sa paligid niya. Ilang saglit pa ay naramdaman niyang ibinuga siya sa kung saan. Nakakatawa ang ganitong pakiramdam. Sa oras na napatatag niya ang sarili, nawala na ang sanga na nakabalot sa kanya. Nang walang anumang puwersang panlabas, tahimik na nakatayo si Yang Kai sa pwesto, nakasimangot. Ito na ba ang katapusan ng tributary? Saan ang lugar na ito? Inikat niya ang kanyang ulo at tumingin sa paligid, ngunit sa susunod na sandali, siya ay bahagyang natulala. Sa loob ng kanyang larangan ng paningin, nakikita niya ang isang napakalaking pagan na lumilipad sa himpapawid, mabilis na naglalaho sa di kalayuan. Ang hurno na ito ay simple at walang palamuti, ang ibabaw nito ay natatakpan ng komplikadong mga pattern, na naglalabas ng isang sinaunang aura. Universe Furnace. Biglang tumunog ang boses ni Thunder Shadow sa kanyang isipan, tila nabigla sa tagpong ito. Dati, ang mga aksyon ni Yang Kai ay naging dahilan ng pagkalito nito, ngunit ngayon ay naunawaan na nito na ang layunin ni Yang Kai ay tuklasin ang mga misteryo ng Universe Furnace. At ngayon, ang pinakadakilang misteryo ng mundong ito ay tunay na lumitaw sa kanyang mga mata. Ang higanteng furnace na lumipad sa hangin sa harap nila ay walang pinagkaiba sa isa na project sa iba't ibang larangan ng digmaan ng Great Territory. Kung ito ay hindi isang universe furnace, ano ito? Ang pinagkaiba lang ay ilusyon ang projection, samantalang totoo ang nasa harapan niya. Ang tulalang si Yang Kai ay tila nakabawi mula sa kanyang pagkagulat at hahabulin na sana ito ng isang malaking dami ng makulay na liwanag ang bumulaga mula sa bibig ng hurno. Sa sandaling lumitaw ang maraming kulay na mga ilaw na ito, nagkalat ang mga ito sa lahat ng direksyon, at ang isang bilang ng mga buhay na parang buhangin ay biglang lumawak, na nagiging embryonic na anyo ng isang universe world. Isang kakaibang celestial phenomenon ang biglang lumawak at sumikop sa malawak na espasyong ito, at isang mayaman at purong myriad Great Dao energy ang dumaloy mula sa universe furnace, na pinupuno ang orihinal na magulong walang laman. Isang butil ng buhangin ang lumipad patungo sa Yang Kai, at nang walang pressure mula sa universe furnace, ang butil ng buhangin na ito sa wakas ay nagsiwalat ng tunay na anyo nito. Habang sumasara ang distansya sa pagitan ng Yang Kai at ng buhangin, mabilis itong nabago sa embryonic form ng universe world na hindi mababa sa star boundary. Nagmamadaling umiwas si Yang Kai. Noong ginalugad niya ang kalaliman ng Endless River, nakita ni Yang Kai ang mga butil ng buhangin na ito at alam niyang hindi ito ordinaryong mga butil ng buhangin. Ngayong nakaalis na sila sa Universe Furnace, sa wakas ay naihayag na nila ang kanilang tunay na anyo. Bilang mga embryonic na anyo ng Universe World, sila ay wala na ngayong sigla at baog, ngunit hanggat ang mga kondisyon ay tama, sa ilalim ng buli ng panahon, sila ay unti-unting magiging kompleto. Isang araw sa hinaharap,
Ang Universe World na ito ay makakagawa ng ilang buhay na nilalang. Ang Universe Furnace ay mabilis pa ring sumusulong, at isang makulay na liwanag ang bumubulusok pa rin mula sa bibig nito. Naunawaan ni Yang Kai kung paano siya lumitaw sa lugar na ito. Pumasok na siya sa tributary at sinusundan ito. Malinaw, iniluwa siya ng Universe Furnace. Ang daloy ng tributary ay dahil lamang ang Universe Furnace ay sumabog. Hindi ito ang 3,000 mundo, at hindi rin ang Black Ink Battlefield, ngunit isang lugar na hindi pa niya napupuntahan noon. Ang paglinang sa buong buhay niya, maituturing siyang may karanasan at may kaalaman, ngunit ang nakita niya sa kanyang harapan ay malayo sa kanyang imahinasyon. Pinakalma ang sarili, hinabol ni Yang Kai ang Universe Furnace, paminsan-minsan ay iniiwasan ang mga celestial phenomenon na biglang lumawak. Sa lahat ng oras na ito, naguguluhan siya. Maraming great territory, Universe World, at kakaibang ngunit kahangahangang celestial phenomenon, paano sila nabuo? Sinabi na noong unang nahati ang primal chaos at nabuo ang mundo, ngunit sino ang maaaring magkaroon ng gayong dakilang kapangyarihan upang magawa ang gayong gawain? Kahit na ang mundo mismo ay umunlad, palaging may pinagmumulan. Ang pagdalugad sa walang katapusang ilog ay nagbigay daan sa kanya na masaksihan ang parang buhangin na embryonic na anyo ng Universe World, pati na rin ang katangi-tanging celestial phenomenon. Bagamat mayroon siyang ilang malabong pananaw sa kanyang puso, hindi ito masyadong lubusan. Sa sandaling ito, naging malinaw ang lahat. Ang pinagmulan ng lahat ng ito ay narito, sa Universe Furnace na ito. Sa kasalukuyan, ang 3,000 Great Territory, ang Universe World, at maging ang mga labi ng celestial phenomenon sa Black Ink Battlefield ay nagmula lahat sa Universe Furnace, na muling sumabog. Ang nakikita niya ngayon ay ang totoong eksena ng pagiging bukas ng mundo. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Sa kanyang isip, si Fang Tianxi at Thunder Shadow ay nakatitig din sa eksenang ito. Kahit na ang karaniwang maingay na Thunder Shadow ay tumigil na sa pagsasalita. Ang ganitong eksena ay isang bagay na malamang na hindi kailanman makikita ng isang ordinaryong tao sa kanilang buhay. Marahil, mula noong sinaunang panahon, walang nakakita ng ganoong bagay. Hindi maipaliwanag ang mood ni Yang Kai. Hindi siya nasasabik na makita ang tunay na kalikasan ng mundong ito, ngunit sa halip, siya ay naliligaw. Chaos Spirit King. Biglang sigaw ni Thunder Shadow sa kanyang isipan. Agad ding na-activate ni Yang Kai ang natal divine ability ng Thunder Shadow para itago ang kanyang figure at aura. Bigla na lang, isang malakas na aura ang lumabas mula sa Universe Furnace at isang siksik na kapangyarihan ng Myriad Great daw ang lumabas. Isa itong Chaos Spirit King. Hindi lang nagkaroon ng Chaos Spirit King, ngunit marami pang master ng Chaos Spirit Race ang umalis din sa Universe Furnace at dumating sa mundong ito. Inakala ni Yang Kai na ang Chaos Spirit King na ito ay ang may kung anong uri ng sama ng loob sa kanya, ngunit nang tingnan niyang mabuti, nalaman niyang hindi ito ang kaso. Maging ito ay ang hitsura o figure ng Chaos Spirit King na ito, hindi pa ito nakita ni Yang Kai. Medyo hindi pa rin matatag ang aura nito, hindi kasing solid ng nauna, at mas hilig ang pangangatawan nito sa Black Ink Clan. Ito ay dapat na isang bagong ipinanganak na Chaos Spirit King. Sabi ni Fang Tianxi. Sa pagkakataong ito, sa pagbubukas ng Universe Furnace at sa pagkawala ng 3 pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills, malaki ang posibilidad na mahulog sila sa kamay ng Chaos Spirit Race, kaya hindi nakakagulat para sa isang bagong Chaos Spirit King ang ipanganak. Ang taong nasa harap niya ay dapat ang bagong panganak na Chaos Spirit King. Nang makita ang hitsura ng Chaos Spirit King na ito, halos naunawaan ni Yang Kai kung paano siya iniluwa. Ang kabilang partido ay tila hindi sanay sa labas ng mundo, kaya pagkatapos ng maikling paghinto, mabilis siyang lumipad sa malayo at nawala. Isang malaking bilang ng mga master ng Chaos Spirit Race ang sumunod. Patuloy na itinago ni Yang Kai ang kanyang sarili habang hinahabol niya ang Universe Furnace. Parami ng parami ang mga embryonic na anyo ng Universe World at celestial phenomenon na lumitaw, kasama ang ilang Chaos Spirit Race at 1 o 2 Chaos Spirit King. Nakita pa nga ni Yang Kai ang may sama ng loob sa kanya, ngunit sa suporta ng natal divine ability ng Thunder Shadow, hindi siya napansin ng kabilang partido. Tulad ng unang Chaos Spirit King, ang Chaos Spirit King na ito ay mabilis ding tumakas sa isang tiyak na direksyon at hindi nagtagal ay nawala. Kaya ganyan yan. Ang boses ni Thunder Shadow ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi nakakagulat na hindi tayo nakakita ng maraming Chaos Spirit King sa Universe Furnace. Mukhang mali ang mga naunang haka-haka natin. Hindi dahil ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill ay hindi makakalikha ng Chaos Spirit King,
ngunit ang karamihan sa mga Chaos Spirit King na ito ay iniluwa at wala sa Universe Furnace. Ganyan dapat. Sang-ayon ni Fang Tianxi. Dati, nang talakayin nila ang bilang ng Chaos Spirit King sa loob ng Universe Furnace kasama si Yang Kai, nagkaroon sila ng ilang mga pagdududa. Sa lohikal na pagsasalita, pagkatapos magbukas ng Universe Furnace ng maraming beses, hindi dapat masyadong maliit ang bilang ng Chaos Spirit King sa loob. Dapat mayroong 12 ng mga ito, o marahil ay higit pa, ngunit mula simula hanggang katapusan, isa lang ang nakita nilang Chaos Spirit King. Noong panahong iyon, nag-isip si Yang Kai na ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Peel ay maaaring hindi direktang makalikha ng Chaos Spirit King, marahil ay bahagyang mas malakas na Chaos Spirit Race. Ngayon, tila hindi tama ang haka-haka na ito. Ang isang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Peel ay may mataas na tsansa na makagawa ng Chaos Spirit King, ngunit kapag ang Universe Furnace ay isinara, ang kapangyarihan ng Myriad Great Daw at maging ang buhangin sa Endless River ay spray out. Ito ay katumbas ng isang mahusay na paglilinis. Ang nagbuo ng sama ng loob kay Yang Kai ay malamang na isa sa mga nakaligtas sa huling malaking paglilinis. Sa daan, patuloy silang naghahabulan at nagmamasid. Saan man dumaan ang Universe Furnace, ang mundo ay tila muling isinilang at ang lahat ay tila primitive at sinaunang. Marahil pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon, ang mundong ito ay mapupuno ng sigla, ngunit sa ngayon, ito ay nakatakdang mapuno ng walang anuman kundi kamatayan at pagkawasak. Matapos ang hindi malamang tagal ng panahon, unti-unting hangin na ang kapangyarihan ng pagsabog ng Universe Furnace, na para bang lahat ng nasa loob nito ay matutuyo na. Maya-maya, wala nang lumabas. Primal Chaos. Biglang bumulong si Yang Kai. Ano? Tanong ni Thunder Shadow. Primal Chaos. Inulit ni Yang Kai. Ang katapusan ng mundo ay Primal Chaos. Sa katunayan, napansin na ni Yang Kai na noong una siyang pumasok sa Universe Furnace, ang lugar na kinaroroonan niya ay isang magulong-gulo. Sa loob ng kaguluhan, walang kaayusan, lahat ay sobrang gulo. Gayunpaman, pagkatapos ng siyam na pagbabagong Great Daw, ang kaguluhan ng Universe Furnace ay umunlad sa kaayusan. At sa magulong kawalan na ito, ang lahat ng bumulwak mula sa Universe Furnace ay nagpawi sa kaguluhan ng Primal Chaos, lalo na ang mayaman at dalisay na kapangyarihan ng Myriad Great Daw, na lubos na nag-neutralize sa Primal Chaos. Pero kahit anong mangyari, ito pa rin ang magulong lugar.